Para sa last installment ng ating series na Harvest, basahin natin yung John chapter 12 verse 20 to 26. John 12, 20 to 26. Let's read. Ready, go. Now there were certain Greeks among those who were going Habang papalapit tayo sa ating church anniversary, ngayong umaga na to, I'd like to share the last message for our series Harvest. Jesus, the seed that brought us a harvest. Si Jesus, ang binhi, ang pinakamatinding binhi na nagdala sa atin ng matinding pag-aani. Alam niyo po ba, sa Biblia, si Jesus ay tinawag at itinuring din po bilang seed among all seed. Jesus was called the seed among all seed. Ibig po sabihin nun, lahat ng nakikita natin ngayon na tumutubo, lumalago, ang pasimula po noon si Jesus. Sa aklat ng Colossus, ipinapakita ho doon yung ginagamit na madalas na katangian na tanging si Jesus lamang pong nagtataglay, yung the preeminence of Christ. Nang ibig sabihin po, si Jesus po ang pasimula at si Jesus po sa Kanya matatapos ang lahat. At kung pag-aaralan po natin yung Biblia, hindi ho ipinanganak si Jesus sa bagong tipan. Bago pa po ang pundasyon ng mundo, naroroon na si Jesus. Kaya pag binasa natin yung Revelation, sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega. Meaning, siya ang pasimula at sa Kanya rin po magtatapos ang lahat. Jesus became the seed that was planted through His death so that the world could receive the harvest of salvation, redemption, and renewal. Isipin niyo po ito, no? Wala ngayon tayo sa lugar na to. Wala po ang church, wala po ang ating buhay, pamilya, kung hindi po naitanim ang nag-iisang binhi ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay pinako, namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Kaya po, ang tawag ho sa Kanya, the seed among all seed. Jesus is the seed that brought us a harvest, the seed among all seeds. Sa Galatians chapter 3 verse 16, para makita po natin ang tinutukoy ko po dito, sabi dito, the promises were spoken to Abraham, to his seed. Now, the scripture does not says to the seeds. Kasi maraming nagsasabi, ang tinutukoy siguro ditong binhi, yung lahi ni Abraham. Pero ang tinutukoy po na binhi dito, meaning in the Old Testament, pero mentioned in Galatians as a cross-reference, the verse is referring to Jesus Christ, who is the seed among all seed. Tingnan po natin yung Genesis chapter 3 verse 15. Ang Genesis chapter 3:15, dito ho nagsimula ang tukso ng kaaway sa tao, kay Adan at kay Eva. At nagsalita po ang Diyos dito sa serpent o sa ahas, at ganoon din po kay Eva, yung babae na asawa ni Adan. Ang sabi ho dito, I will put enmity between you and the woman. He was talking to the serpent, to Satan, and at the same time to Eve. Ang sabi niya, I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. Ang ibig sabihin po, yung seed ni Satan, yung kanyang kampon,
nalalabas po, mga masasamang hari, mga bulaang propeta, hanggang pagdating po mula sa Lumang Tipan hanggang sa New Testament, mga false religion, they were trying to prevent yung paglabas po ng seed among all seed. At ang sabi dito, he shall bruise your head, but you will bruise his heel. Sa Tagalog, basahin nga natin na malakas, kayo mga babae ay aking pag-aawayin. Binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong at ang sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Ano pong tinutukoy po dito? Ang sakong na tinutukoy po dito yung sakong po ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay pinahintulutan ng Diyos na mapakot mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero ang sabi ng Panginoon, as a form of prophecy, sa pamamagitan ng pagtuklaw na gagawin mo sa kanya, kay Jesus, ito ang gagamitin ng Diyos para sirain, durugin ang pinakaulo ng serpiente o ng ahas na si Satanas. Na kung titingnan natin yung Genesis 3:15, isang talata lang po ang pagitan. Everybody say, isa. Meron ba kayong naaalalang isang talata sa Biblia, sa New Testament, na very famous pertaining to the gospel? John 3:16. Ano nga ulit sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only, that whoever believes in Him will not perish but have an everlasting. Now, ang John 3:16 is the gospel in a nutshell. Kung hindi mo kayang basahin ang buong Biblia, basahin mo yung John 3:16 because John 3:16 summarizes the whole Bible. Pero ang Genesis 3:15 ay tinatawag ho itong proto-evangelion. Ang ibig sabihin po ng proto-evangelion is the first gospel ever occurred in the Bible. In other words, balik tayo sa Genesis 3:15. Ang unang ebanghelyo na ipinamalita at ipinahayag sa Biblia ay hindi nagsimula sa Bagong Tipan, hindi nagsimula sa John 3:16. Nagsimula sa isang pangit na pangyayari. Nagkasala si Adan at si Eva, but God has always a plan. That even though man mess up, God has always a plan. Automatically, biglang sinabi ng Panginoon, o sige, tinukso mo sila. Parang tinuklaw mo sila eh. Sinira mo ang plano ng Diyos sa katawan. Pero sabi niya, time will come, a seed will rise up. And this seed will crush your head. And what does it tell us ngayong umaga na to? It's the gospel. Meaning to say, mamamatay si Jesus, ibibigay siya sa hukom, huhusgahan siya ng mga Hudyo, ipapako, parurusahan siya, mamamatay siya, pero ang kanyang kamatayan ay pansamantala lamang dahil siya ay muling babangon. It is the very first biblical prophecy of a Savior ever mentioned in the Bible. Dalawa po ang kahulugan nito. Una, sa literal po na kahulugan, ito yung reason kung bakit maraming mga tao takot sa ahas. Wala naman talagang kasalanan yung ahas na meron tayo ngayon. Ginamit lang po yung ahas na yon bilang form o kaanyuan na ginamit ni Satanas. Pero mula daw po ngayon, takot na takot tayo sa ahas, kahit nga po ahas bahay lang. Di ba? Natatakot tayo. Bakit? Kasi ang ahas po ay parang manunuklaw. Pero ang mas malapit po na kahulugan ng Genesis chapter 3:15, ipinatutukoy ho dito yung messianic level Christianity. Na yung seed or offspring ng babae ni Eva refers to Jesus Christ as the Messiah. At yung crushing of head represents Christ's ultimate decisive victory over sin and Satan through the cross. Gagamitin ng Panginoon ang pinakamasama at pinakamatinding parusa na matitikman ng Diyos Anak para pabagsakin at tuluyang talunin ang kaaway. It also symbolizes the suffering and temporary death Christ endured during the crucifixion. Now, balik tayo sa ating series, Harvest. Everyone loves harvest season. We celebrate the fruit, the blessing, the miracles, and the breakthrough. We're about to celebrate our church 15th year anniversary.
Pinagdiriwang po natin ang katagumpayan ng Panginoon sa ating buhay. Pero yung message na to, ang intention ko po dito is tingnan natin ano ho bang nangyari, bakit tayo nagkaroon ng harvest season sa ating Christian life. Ano ho muna yung napagdaanan ng ating Panginoong Hesus? Ano yung dinaanan niya? Kung babalikan natin yung talatang binasa natin kanina, I want you to go back on that verse, no? Balikan natin. Sabi ni Jesus, unless, doon tayo sa verse, unless a wheat of kernel falls down on the ground and dies, it will remain by itself alone, but if it dies, it bears much fruit. Sa Tagalog, hanggat hindi nahuhulog ang isang butil ng buto sa lupa at hanggat hindi ito namamatay, hindi ito makakapamunga. Kung titingnan po natin dito, parang pinatutukuyan ng Panginoong Hesus yung mangyayari sa Kanya. So we're talking about the past, the then and there. Kasi ngayon, sa kasalukuyan, nandito tayo sa here and now. Everybody say here and now. Pero ang pag-aaralan muna natin ng konti, yung then and there, yung nakaraan, yung nangyari. So, parang sinasabi ni Jesus, yung mangyayari sa akin para akong magmimistulang binhi. And I want you to listen. I will be dropped. Everybody say drop. Fall on the ground. I will be dropped. I will be buried. I will die. But God will work underground. Everybody say, work underground. So ginamit ni Jesus ang picture o larawan na to para ipakita yung kanyang papalapit na kamatayan at muling pagkabuhay. Okay, medyo siguro malabo pa ng konti pero paliwanagin natin to ng konti. Therefore, the dropping is the birth of Jesus Christ. The manger was not a last resort kasi wala silang makitang bahay panuluyan, wala silang mapagkatukan, walang nagpapatuloy sa kanila. Remember, sa gospel, nung nagbubuntis po si Maria, the manger was not a last resort. It was the birthplace of a seed. Who is that seed? Jesus. And the cross, fast forward, was not a tragedy. Hindi yun pinakamatinding trahedya na nangyari. It was a planned planting. Hindi talaga nilibing si Jesus. Siya po ay itinanim bilang binhi. At ang libingan, the tomb, was not an ending. It was a chosen field for breakthrough. And the resurrection was not just an event, but was the beginning of a worldwide bountiful harvest. Now, pag-aaralan natin, pag-uusapan natin yung patungkol kay Jesus, pero i-relate natin to sa ating buhay. Alam nyo, ang sekreto ng tagumpay, ihulog ka muna, itatanim ka muna. May bahagi sa iyong mamamatay, pag-asa, resources. Pero kagaya ni Jesus, dahil siya ang binhi ng mga binhi at ikaw ang binhing nagmula sa Kanya, pilit ka mang sirain, ilibing, patayin ng kaaway o ng mga opposition, just like Jesus, you will rise again and you will bring more fruit in your life. Amen? What looked like defeat on Friday became a harvest on Sunday. Yung iniisip po ng mga tao, namatay na si Jesus, talunan na siya, nagtagumpay si Satanas, tuwang-tuwa po siya. Diba, meron tayong kasabihan, today is Friday in your life, but wait, Sunday is coming. At ano po ang nangyayari tuwing Sunday? During that day, Jesus rose again. Muli siyang nabuhay. Nang ibig sabihin po, dahil ginamit ng Diyos ang analogy ng seed, nakita ko po sa talatang ito na kada harvest pala may process. Every harvest has a process. And you know, some of us here right now, you feel like you are being dropped by the Lord. You're being buried, Lord. Ganda ng kanta kanina, no? Ni Catherine Gale, no? Can't you see me here below? Lord, nandito ako sa ilalim, nakatanim, nilibing ng pighati, ng kalungkutan, ng karamdaman. Nagtatanong yung binhi, Lord, nakikita mo ba ako dito sa ilalim? Sabi ng Panginoon, yes, I see you, anak.
You're not being buried, you're being planted. So every harvest has a process. Before there can be fruitfulness, there must be surrender. Kapatid, hold on. Kailangan mo magtiwala, isuko sa Diyos, ipagpasa Diyos ang mga nararamdaman mo, because just like Jesus, He became the seed that was planted, died, and rose again so that a harvest of salvation could come to the whole world. At nakita ko po sa talatang ito, kada harvest nagsisimula po ito sa isang binhi. At ang binhi kailangan magpaubaya. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapaubaya. Kailangan mo magpasakop. Kailangan mo magsakripisyo para makaranas ng harvest. The cross was not the end of Jesus' mission. It was the planting of God's greatest seed. The cross was not the end of Jesus' mission. It was the planting of God's greatest seed. No, laging ganito ang kwento ng Biblia. Malalaman mo na may matinding gagawin ng Diyos pag may matinding pighati na nararanasan ka sa kasalukuyan. You will know that God is up to something great when you are experiencing something deep or something breaking sa buhay natin. Pag tinignan natin yung John chapter 12, yung binasa nating talata kanina dito, it makes sense kung bakit ganito yung pananalita ni Jesus. I am about to be buried like a seed. Mamamatay ako. Kasi ang John chapter 12 marks the turning point of Jesus' ministry. Why? Bakit turning point? No. 3 years siyang nagministeryo, 3 taon lang po siya, pero ang tindi ng impact. Pero ito talaga yung pinaka-turning point. Ito talaga yung nagbigay ng matinding statement sa kanyang ministeryo, because pag binasa natin yung John chapter 12, verse 21, ang sabi ho dun sa talata, the Greeks, everybody say Greeks, began to seek Jesus. Hindi ito usual na ginagawa. Usually po, ang naghahanap lang kay Jesus, mga Hudyo, kalahi niya. Pero yung mga Griego, tagalabas, ang Greeks, ito yung sumasamba sa napakaraming Diyos-Diyosan, kay Zeus, kay Athena, sinasamba nila si Poseidon, si Aphrodite, no? Pero they start to seek Jesus. At ang sabi ho dito, basahin nga po natin ito. Ready go. Sir, we wish to see. I have a question ngayong umaga na to. Sino po ang gusto mong mahanap at makilala ngayong umaga na to? Coming here sa ating pagsamba, you have that kind of desperation kagaya ng mga Griego. Lord, we want to see you. We want to seek you. Hindi yung tao, hindi yung pagkanta, hindi si pastor, hindi yung kung may mali ba siya masasabi o tama ba yung mga binabanggit niya. Lord, it doesn't matter. I'm here because I want to seek Jesus alone. Amen. Itong statement na to ng mga Greeks, ibig sabihin po ng mga Greeks, ito yung mga taong matagal nang sineshare ni Jesus, walang interest sa gospel. May kilala ho ba kayong mga tao na kaibigan nyo, close kayo, pero when you talk about Jesus or your religion or your faith, sinasara na kagad nila yung pinto. Yung puso nila patungkol sa kay Kristo. Pero ito yung turning point ng ministry ni Jesus. Why? Because this signal an opening that finally outsider start to seek Jesus. The nations were beginning to seek the Messiah. And why is it? Because during that time, bukod sa Rome, ang Greeks po, ang isa sa mga influential na lahi sa buong mundo. Now remember, the Old Testament was written in the Greek language. They were influential at that time. Ano ang impact kung ang mga Griego makakilala kay Lord, lalawak ang gospel. Pero para makita po ng mga Griegong ito na yung Jesus na to, hindi ito kagaya ng Diyos. Kapareho na kanilang mga Diyos-Diyosan, kagaya ni Zeus, ni Athena, ni Aphrodite. Sa Greece, gagawa si Jesus ng kakaiba na hindi pa nila naiintindihan. Magsisilbi siyang binhi, isang kaaba-aba at pinakamaliit, pinakakawawa na analogy ng isang Diyos. Because unlike Greece, their gods are statue, awesome,
and so powerful in figure. Pero ilalagay ng Diyos ang kanyang pagkatao at pagka-Diyos sa isang kaaba-aba na kalagayan. Siya po'y magsisilbing isang binhi. At imbis na sasambahin, hahangaan, titingalain, kagaya po ng mga Diyos-Diyosan sa Greece, siya po'y aalipustahin. Siya'y pansamantalang mamamatay. Pero pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. And this created a greater impact or a greater harvest. Ito ho'y isa sa mga tinutukoy ng mga historians na start ng propagation of Christianity sa buong mundo. The Greeks. The Greeks. This is called the Great Harvest. And instead of Jesus speaking about His fame and popularity, siguro kung tayo yun, no, pwede natin sabihin, what took you so long para makilala ako? Di ba? Mali yung Diyos niya eh. Mali yung Diyos niya eh. Mabuti nakilala niya, mabuti nakita niyo ako. Pero tingnan niyo po anong sinabi ni Jesus dito. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Oops. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Next verse yan. Ayan. Saan ba yan? The hour has come, for the Son of Man to be glorified. Eh, di ba, Pastor? Parang pinagmamalaki ng Diyos sa kanyang sarili. No. Meron pong ibang meaning yung salitang glorification dyan eh. Because para kay Jesus, the name glory means cross. Cross. Sa mentality po ng mga Greeks, ang salitang glory, statue na tinitingala, statue na matindi, Diyos-Diyosa na sinasamba, pero nilagyan ni Lord ng reframing ang salitang glory dito because ang totoong glory o kaliwalhatian sa konsepto ni Jesus ay hindi po ang pagmamataas kundi yung pagpapakababa. Amen? Are you in position right now sa mga work nyo, sa school? If you want to covet mistake from your subordinates, from people, the pathway to glory is humility, never by boasting or bragging. It's to be like others, the way they think, the way they speak. At kung titingnan po natin dito, Jesus would be planted through His death so that salvation could come to the world. Basahin nga uli natin yung John chapter 12 verse 24. Very truly, I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains only a single seed, nag-iisa lang sa kamay, kung hindi pa kakawalan, ihuhulog, itatanim. But if it dies, everybody say, but if it dies, it bears much fruit. This pain, this challenge na pinagdadaanan mo, naranasan nyo na po ba yung matinding problema na para ka nang mamamatay, nahirapan ka huminga? Something great will come out of it if you surrender it to the Lord. That's why, on the eve of His passion means His crucifixion, ininterpret ni Jesus ang kanyang papalapit na kamatayan sa isang agricultural cycle. Everybody say agricultural cycle. Ililibing siya, itatanim siya, mamamatay siya. Germination process, sino dito, horticulturist, agriculturist, germination process, sabihin, may part sa proseso ng isang seed na mamamatay muna siya. And that's the wonder of nature, of seed. Mamamatay siya and yet, mabubuhay siya. Hindi ko ma-explain yun eh. Para ipakita that smallness is never insignificant when God is the sower. Pag siya ang nagtatanim, ang maliit at pangit na pasimula ay maganda ang kahihinatnan at dulo nito. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen? Now, I thought, ako lang nag-i-interpret ng verse na to. Baka sabihin nyo, Pastor, pinipilit mo, tinitwist mo yung verse na yun. No. The early church father, bukod po sa mga commentators, they really see Jesus or saw Jesus as a seed among all seed. Like for example, dalawa na lang po, si Irenaeus, isang church father na nanindigan po para ipaglaban ang pananampalataya natin, bukod sa mga apostol. Ang sabi niya, ang talata daw na ito is likened to the mustard tiny seed in which the entire economy of our salvation grows into a tree that will house the nation.
Habang tinuturo po ito ni Ireneo, sinasabi niya, itong kaligtasan na meron tayo ngayon, nagdidebate tayo ngayon sa mga templo, maraming simbahan ang naitayo. Ang pinagmulan nito, yung tiny seed, yung Jesus na pinanganak sa little town of Bethlehem, na pinatay, pero muling nabuhay. Si Chrysostom, John 12:24, sabi niya dito, is an exhortation to all believers and followers of Jesus to embrace persecution. Because the church sprung by the blood of the martyrs. Alam niyo kung bakit niya sinasabi? Because during that time of Chrysostom, pinapatay po ang mga Christian. Ito yung time na si Emperor Nero ng Rome, ginagawang sulo, human torch ang mga Christian, papalamanan sila o papahiran sila ng alkitran, susunugin sila para magsilbing tanglaw sa gabi sa mga palasyo niyang malaing grande. Papatay sila sa mga leon, gagawin silang entertainment. And they thought, Emperor Nero thought, patay na ang Christianity kasi namatay na yung mga martir, mga lingkod ng Diyos. Pero ang sabi ni Chrysostom, nagkakamali ka, Emperor Nero, bakit? Ang dugo ng mga pinatay mo na lingkod ng Diyos ay nagsilbing pandilig sa binhing papalaganap at papalago na Kristyanismo. Pansinin niyo yung Christianity, no? The more na sinisiraan mo, the more na ginugulo mo, the more na ino-oppose mo, lalong nagpapatibay, nagpapatuloy. Right? Amen? Parang ikaw. Sino dito? Sinabihan ka na ng nanay mo, huwag ka na mag-church, huwag ka nang kikilala kay Lord. Sinabihan ka na ng asawa, maghihiwalay tayo pag tinuloy mo pa rin yung pagiging Christian mo. But they ended up, they became a Christian. You are unstoppable because you are serving an unstoppable Jesus. Amen? Usually, pag may dugo, we don't like that, no? Dugo, pastor, sasamba ko kay Lord, may dugo, mahirap. Sabi ni Lord, yan yung pandilig ng harvest. Look at you right now. Kung may pinagdaanan ka noon na matindi, yung blessing at harvest na meron ka ngayon, ang nagdilig niyan, yung mga paghihirap na pinagdaanan mo at pinagtiisan mo kasama ang Panginoon. Let's look at the Greek word study for this word. The grain or kokos, everybody say kokos, is a mustard seed. A tiny seed that carry enormous potential for life and future harvest or increase. Itong maliit na simbahan ng Zion Christian Fellowship Baliwag, maliit ito pero matitindi ang mga Christian dito at mga believer dito. Yung worship team po natin, hindi na po kami nagsusupervise niyan, sila na lang po yan, through Brother Darwin. Makikita nyo po, nadadagdagan, pero hindi lang sila basta nadadagdagan in quantity. They are a faithful and fruitful disciple in quality. Naisama na ho dito sila Jelord, Sophia, mga, alam niyo po kung saan niya silang simula, mga Sunday school po yung mga yan. Through Sis Matet. Hindi niya ma-invite yung kanyang mga kapatid, in-invite niya yung kanyang mga apo. Apo ba tawag doon? Yung iba apo, pamangkin. At ang mga pamangkin niya ang nag-imbita ng kanilang mga magulang, kaya nandito na yung mga tagamatang tubig. Sumasamba sa ating Panginoon. Ang mga mabinhing maliliit na ginagawa natin sa maliliit na kaparaanan, hindi na nanatiling maliit, lumalago, lumalaki. Amen? Si Jamela, si Jael, nandyan na. Sino ba yan si Jael? No? Hindi ko kilala. Ay, anak ko pala yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang maliit, palalagahin ng Panginoon. Yung salitang fall or pipto means to descend or come down. Everybody say, to descend or come down. Alam mo, kung gusto mo magtagumpay, kagaya ni Jesus, kailangan mo minsang ibaba at magpakumbaba. Kung ramdam mo ngayon, Lord, parang di nila ako na-appreciate, di nila nakikita yung potential ko. Maybe the Lord is humbling you first before giving you your shining moment. There's always a time in our life na kailangan ma-humble muna tayo. Jesus was humbled. But it's a kind of humility or failure kung titingnan ng iba, but failing forward. Number 3, yung salitang dies or apotonesko. To die completely, not merely physical death, but complete surrender. May bahagi sa buhay mo ngayon dapat na mamatay.
pinagkakatiwalaan mong tao, mga koneksyon, mga maling transaksyon, maling paniniwala, maling kaisipan, may death dapat na mamatay. Kasi kagaya po ng seed, the seed must die first before it will grow. There must be a complete surrender. Wala akong duda, Christian kayo lahat, pero minsan, may pagka-Kristyano po tayo na may pagkamapamahiin. Naniniwala tayo sa Diyos, pero naniniwala din tayo sa swerte. Naniniwala tayo kay Kristo na siya ang Panginoon, pero meron tayong ibang mga pinapanginoon. Sabi ni Lord, hindi pwedeng mangyari yan. Dapat ako lang ang Diyos. May bahagi sa atin ang dapat mamatay. And then lastly, yung fruit, karpos, hindi karpa. It means fruit harvest, the result or the increase, and God's desires for multiplication. There is a sure fruit when there is a root. Everybody say that. Ready, go. There is when there is a root. Kung may ugat, siguradong may bunga. Now, gusto ko pong i-share sa inyo ngayon yung stages na dinaanan ni Jesus as a seed among the seeds before it becomes a great harvest. First, the seed was dropped from heaven to earth. Anong sabi sa verse? Unless a grain of wheat falls. Ang isang binhi, kailangan pakawalan ng magsasaka sa kanyang kamay. Sabihin mo nga sa katabi mo, pakawalan mo. Pansin mo yung pera mo, no? Ayaw mo ibigay kay Lord? Hindi. Pag dumami na to, bibigay ko. Naniniwala naman ako na lahat tayo generous eh. Pero laging ganito mentality minsan ng mga tao, no? Pag dumami na to, sigurado bibigyan ko si Lord ng malaki. Sabi ni Lord, walang malaki kasi yung maliit, di mo binibigay. Nag-aantay tayo ng malaki. Ang hindi natin alam, yung malaki, nagmumula sa ating Panginoon sa maliit na pagkakaloob. Just like Jesus left heaven. He left the glory, the worship of angels. He left the privilege of being a son, and he chose to enter poverty. Minsan, mga magulang, mahirap pakawalan yung anak. Sa school, mahirap pakawalan. Sa kolehiyo, mahirap pakawalan. Sa pasyal. Kasi iniisip natin, baka kung ano mangyari. Ano pa kaya ang Diyos Ama? Pinakawalan niya ang Diyos Anak. Bakit? Because God the Father was expecting a great harvest. So Jesus left heaven, He left the glory because He was expecting a harvest for humanity. John 1:14 says, the Word became flesh and dwelt among us. Ang salita'y nagkatawang tao. At ang tao na yon, ang katawang tao na yon ay si Jesus mismo. Sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, basahin nga po natin to ng sabay-sabay. Nandyan ba yan? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad kay Kristo. Hindi siya'y likas. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang. Kaya hindi po siya tinanggap ng Hudyo eh. Hindi po nila matanggap na ang Diyos na Mesayang paparating ay may papanganak sa pobreng kapanganakan. Pero ginawa po ng Diyos ito because just like a seed, kailangan po siyang ipaubaya, ipagkatiwala. Few people recognize that Jesus is the best seed that was dropped down to earth from heaven. Ito po yung prinsipyo sa unang punto na ito. Like Jesus, every great harvest begins with humility. God's blessing begins where pride ends. Sino ho dito yung minsan na-experience mo parang hinahumble ka ni Lord? Pwede po ba yun, Pastor? Nangahumble ba ang Panginoon? Yeah, because
The very nature of Jesus is humility. And God is always opposed to pride. Kaya pwede mong interpret na unfair, betrayal, pwede mong sabihin na masama talagang ginawa ng iba, but on the spiritual sense, for your growth, for our growth, for my growth, pwede nating tingnan. Looking back in hindsight, pwede kang mahangiti at sabihin, hindi lang yun basta kasamaan ng tao eh. Hinumble din ako talaga ni Lord. Kasi back then, may konting yabang. Amen? Ako lang ata nakakaintindi, no? Hindi, Pastor, ikaw lang nakaranas. Eh di kayo na. A seed cannot fulfill its purpose while remaining in the farmer's hand. Neither could Jesus save us without coming to earth. The way to harvest is through humility. Anong sabi sa Bible? Those who humble themselves will be exalted. Alam nyo, huwag mong ipagdiinan lagi yung karapatan mo o karapatan natin, yung karapat-dapat na para sa atin. Kasi hindi po ginawa ng Diyos yan. Maniwala ka na ikaw ay nagmula kay Jesus sa binhi ng mga binhi. Hindi mo kailangan ng koneksyon, ng transaksyon, ng recognition ng ibang mga tao dahil kay Jesus pa lang, alam na alam mo, matindi ka na sa Kanya. Ang pagpapakumbaba ay daan patungo sa pagpapala. Amen. Why do we love Jesus so much? Why do we worship? Why do we adore Him? Is it because He is God? No. We worship Him because although He is God, He was so humble. Hindi siya yung tipong kailangan gawin ito, gawin yun. No? Sobrang humble ng Diyos na to. Kaya pag may Kristiyanong mayabang, mukhang hindi Kristiyano eh. Kasi hindi yung katangian ng ating Panginoon. Jesus left heaven so we could one day enter heaven. Ginawa ng Diyos ang kahiyahiya, puno ng pagpapakumbaba na act na yon. Bumaba siya sa lupa. Bakit? Kasi gusto niyang makasama tayo someday sa langit. Therefore, God's harvest begin when the seed leaves its comfort zone. A seed must live where it is to become what it was meant to be. Hindi mo pa nakikita kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo at kung gaano katindi ang impact ng buhay mo hanggat hindi mo naiisip ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba. Ang potensyal ng simbahan na ito, hindi pa natin naaabot at nakikita talaga. Hanggat hindi natin nakikita kung ano po ang papel at tungkulin natin sa isa't isa at sa simbahang ito at kung ano po ang pwede nating maitulong at kung ano po ang pwede nating magawa. Imbis na isipin anong magagawa ng simbahan para sa akin, anong magagawa ko para sa simbahan at para sa Panginoon. Everybody say, the seed was dropped. Ready, go. The seed was, number 2, the seed was buried. It was dropped, now it was buried. In living, a seed is hidden beneath a soil. Alam niyo po ba sa buong ministeryo ni Jesus, hindi naging madali. Para siyang nilibing ng buhay. Puno ng rejection, kritisismo, false accusation, betrayal, persecution, mockery, pinagtatawanan siya, abandonment. Hindi pa siya pinapatay, hindi pa siya pinapako, para na yun siyang nililibing ng buhay. Naranasan niyo na po ba yung ganung karanasan? Para akong nililibing ng buhay. Bilang binhi, para siyang nililibing na buhay. Pero pinagdaanan pa rin niya yun. Until finally, he was placed inside a tomb. Libingan. To the disciple, they thought that hope was buried, dreams were buried, or the Messiah seems defeated. Natalo na ang Diyos. But God's greatest work, I really believe on this principle. God's greatest work begins where people think everything is over. Alam niyo po, may mga tao sa paligid natin nag-aabang ng pagbagsak mo. Amen. Huwag na tayong lumayo sa pamilya pa lang natin. Naniniwala po ba kayo doon? Ang pangit naman, pastor eh. Pero yun yung reality. Tama? Pero ang katindihan ng pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos ay nagsisimula
Kapag iniisip mo, sa'yo mismo, yung self-condemnation. How many of you here struggle self-condemnation? Hindi mo mapatawad yung sarili mo. Bokya na, wala na, tapos na eh. Plus yung mga ginagawa at sasabihin ng ibang mga tao, they think, bokya ka na, bingo ka na. Pero kay Lord, dyan pa lang nagsisimula ang gagawin niyang matindi sa buhay mo. Come on, sabihin mo nga sa katabi mo, it's not over until God says it's over. Ready, go. It's not over until God says, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Pwede bang i-push mo ng konti yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi pa tapos. Ka mag-quit. Hindi pa tapos, di ba? Sino dito yung, hindi ako nakapasa sa exam, hindi ako makakapag-enroll, wala kaming pera, hindi na ako makakapag-aral, hindi na mabubuo yung pamilya ko. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pa tapos hanggat hindi sinasabi ng Diyos. Amen? Iniwan ako ng mahal ko sa buhay. Ganitong ginawa nila sa akin. Wala nang mangyayari sa akin. Hindi pa tapos hanggat hindi sinasabi ng ating buhay na Diyos. It's not over until God says, it's over. When a farmer buries a seed, he is not conducting a funeral. Alam niyo po yon. Hindi dapat ang tawag natin sa mga magsasaka, si Paul Torero. Ito na po si maglilibing na naman po ito ng Meron ba dito, tawag mo sa mga magsasaka, maglilibing po ba kayo ng binhi? Hindi yung maglilibing, magtatanim. Amen? He's not conducting a funeral. He is preparing for a harvest. Your life may look like a burial, but God sees it as planting. Come on. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi lamay, buhay. May pagpapala na paparating sa ating buhay. What looks like a burial to man is often a planting to God. Number 3, bilisan natin. The seed died for our sins. Ano yung una? The seed was dropped. Jesus was dropped. Number 2, the seed was buried. Number 3, the seed died for our sin. Sa mga magsasaka, sa mga horticulturists, sa mga agriculturists, ang mga seed pala may shell. Everybody say shell. Kaya pala siya kailangan mamatay kasi a shell must break. Yung munggo, may shell yan eh. Imagine nyo, kaliit na ng munggo, no? May shell yan na dapat masira, mawasak. And just like Jesus, His body was broken. His blood was poured on you. Yung pala yung reason, no? Hindi naintindihan ng mga disipulo. Ang huling hapunan, sabi ni Jesus, ito ang aking katawan. Tinaas niya yung tinapay. Pero nagtataka sila, bakit kaya yung tinapay? Biniyak, hinati. Sabi ni Jesus, kagaya ng katawan ko, hahatiin, sasaktan. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ito ng mga kaaway para matikman ninyo ang kaligtasan na aking iaalay. Kanyang dugo ay umagos. He was accused. He was punished a brutal death, killing him softly. Isaiah 53 verse 5 says, He was pierced for our transgression. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Basahin natin yung Tagalog. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Saglit lang ha. Bakit siya nasugatan? Hindi dahil sa kanyang kasalanan. Dahil sa iyo at sa aking kasalanan. Sino po naniniwala na mahal ka ng tao pag ang taong ito ay handang magsakripisyo at masaktan para sa iyo? Mahal talaga tayo ng Diyos natin ito. Amen? Why did Jesus die? Ako po ay bagong Christian, tinuturuan kami paano mag-share ng gospel. Pinamemorize kami ng maraming mga talata. Isa sa mga talatang pinakabisa sa amin, yung 1 Peter 3:18. Sabagat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan, para kanino? Para sa iyo na mga makasalanan. Para sa iyo na mga makasalanan. Kanino siya namatay? Para sa iyo.
Perfect ka siguro o ako. Hindi, makasalanan eh. Bakit daw? Upang iharap tayo sa Diyos. At siya'y pinatay sa laman. Namatay si Jesus para sa ating kasalanan, sa ating kahihiyan, sa ating pagre-rebelde, upang ang mga kasamaan na ito'y mapalitan niya ng pagpapala at pagpapatawad at kaligtasan. Romans chapter 5 verse 8 says, while we were still sinners, Christ died for our sin. Bakit kaya ginawa ng Diyos ito, no? Kagaya po ng isang binhi. Because without sacrifice, there can be no salvation. The harvest of salvation required the sacrifice of a Savior. And the cross was the price for our harvest. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang halaga na kapalit para sa tinatamasa nating ani sa kasalukuyan. Pwede siyang lumaban. Pwede niyang tawagin ang libong anghel para ipagtanggol siya. But Jesus did not die because He was powerless. He died because He was full of love. He could have defended Himself. Pero pinahintulutan niya na saktan ang kanyang katawan bilang isang binhi sapagkat mahal na mahal ka niya. How many of you here right now, you believe that God really, really loves you? Can you just say amen? That anuman ang sitwasyon pinagdadaanan mo ngayon, mahal na mahal ka talaga ng Diyos na ito. Say amen. Palakpakan natin ang Diyos na nagmamahal na to. He loves you. And we often thought that God's love is always proven by His power, by His blessing, by His breakthrough. But sometimes ang love ni Lord ay laging napapatunayan sa kanyang pagpapaubaya. Yung kasalanan kahapon, noon, na nakatakas ka, nakalibre ka, hindi ka naparusahan, inisip mo, hindi nakita ng Diyos. Nagpaubaya ang Diyos kasi mahal ka niya. Ang pagmamahal ng Diyos ay laging napapatunayan, hindi ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang pagpapaubaya. Amen. The seed was dropped. Everybody say drop. The seed was buried and the seed died. How many of you here nakaka-relate ka sa sarili mo, sa sitwasyon mo? Lord, parang ako yan ah. Natural, anak ka ng Diyos eh. No student is greater than his master. Kung anong dinaanan ni Jesus, yun din yung dadaanan mo. Pero ang kagandahan dito, kung ano ang natamasa ng Diyos, yun din yung matatamasa mo. Amen? The seed was dropped, the seed was buried, the seed died. Everybody say died. May tuldok na mahaba. Namatay siya. You know, 3 days is a very long days of waiting ng mga disipulo. Pag nasanay ka na may Diyos na nagpapagaling, kumikilos, gumagawa, yung isang araw, sobrang tagal na nun eh. And you know, imagine nyo yung mga disciple, 1 day, 2 days, iniisip nila, nasa na yung Diyos na to. No wonder, nagkalat sila. Bumalik si Pedro sa pangingisda, sa kanyang lumang buhay. Tinawag niya ibang mga disipulo, nahikayat niya, kalimutan na natin yung mission na yan, yung Great Commission na yan. Bakit? Patay na ang Diyos. Pero matindi ang mga babae, mga babae. Ang mga babae, maya't maya bumibisita sa libingan, umaasa sila na buhay ang Diyos. Kaya sa pamilya daw at sa pananampalataya, laging ginagamit ng Panginoon ang mga kababaihan. Bakit ang mga kababaihan hindi sumusuko, matindi at matibay ang kanang pananampalataya? Parang walang nag-amen yata. Kung may katabi kang babae ngayon, sabi mo sa kanya, salamat, hindi ka nag-give up. Kung may asawa ka ngayon, sabi mo sa kanya, ikaw talaga ang nagpupush sa akin eh. Mahirap namang sabihin, pusher ka, no? Ang hindi maganda, no? Parang pangit, no? Totoo po ba yan? Siya yung nagpupush talaga sa'yo, no? Makulit ang mga babae sila. Mary Magdalene, maya't maya, pupunta sa to, magdadala ng mga spices. Kaya ang tawag sa kanila, the Spice Girls eh. Nadadala sila ng mga spices. Bakit? Para hindi bumaho yung katawan ni Jesus. Pero sa ikatlong araw, pagdating nila, kakaulit, kakagawa, hindi nawala ng kabuluhan ng kanilang pagpunta sa libingan. Bakit? Wala na ang katawan ni Jesus doon. Nasaan ang mga lalaki? Kung may katabi kang babae, mga babae, sabihin mo yung mga katabi mo, nasaan kayo?
Oh, di ba? Ayun, nanonood ng TV, ng NBA. Di ba? Pero mga babae, nakita nila yung anghel. At ang anghel, ano po ang sabi ng anghel? Wala na dito yung hinahanap nyo. Hindi nyo ba alam nung sinabi niya na siya'y muling mabubuhay pagkatapos siyang patayin? Sa ikatlong araw, siya'y muling ibabangon ng kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi ng mga babae, kasi ito yung mga gardener, ito yung mga plantita eh. Okay. Para siyang tanim. Nilibing, pero hindi talaga nilibing. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas, bumangon, at namunga. Amen? Nakikita niyo po, mga lalaki, walang mga plantito masyadong lalaki, di ba? Babae talaga, mga plantita. Kaya siguro matindi yung faith nila. Palakpakan natin ang mga kababaihan. Ayan kahit Father's Day, namin yung mga babae dapat pala, suot-suot ko yung medyas na binigay ng mga youth Palakpakan natin ng mga youth Ayan. Nike yung medyas ko, Adidas yung sapatos ko. The seed was dropped. Pastor, nasa na yung negosyo ko, yung kita ko, naubos, nalusaw na. The seed was buried, nasa na yung faith ko. The seed died. Number 4, but God was working underground. Habang nahulog ang binhi, nilibing yung binhi, namatay yung binhi, the germination process. May ginagawa ang Diyos sa ilalim ng lupa. Laging ganito. Yung mga time na feeling mo na pabayaan ka, tahimik ang Diyos, walang nangyayari, hindi po totoo yun. Sa mga panahon na ikay tinatanim ni Lord sa madilim na lupa, ng kahirapan, ng problema, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? 3 araw. Everybody say 3 araw. Tahimik ang libingan. Ang mga disipulo ay nag-aantay pero nagsipulasan. Ang mga kaaway ay nagpunyagi. But heaven is working behind the scene. Hindi porket walang power, walang life. Hindi porket walang nangyayari sa panlabas, walang nangyayari talaga na matindi. Heaven was working behind the scene. And like a seed, underground, it's invisible, it's hidden, it's developing, it's preparing for a breakthrough. Make sure that you're being buried right now. Make sure that something, part of you will die. Because you shouldn't miss the process of God's harvest. May ihuhulog, may itatanim, may mamamatay. But behind the scene, underground, invisible, hidden, but it's developing and God is preparing you for breakthrough. Alam niyo kung anong tawag dito? The silent stage. Silent stage means tahimik na pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Lonely, you start to doubt, very challenging, but you still need to trust the Lord. God often does His greatest work in places where we see the least. God is always working even when we cannot see Him. Alam nyo, pag pinaubayan mo na sa Diyos yan, hayaan mo na si Lord yan. Amen? Pag pinaubaya, ang prinsipyo ng magsasaka, pag tinanim na, hindi niya sinisilip-silip yan. Mamamatay yung binhi niyan, di ba? Mayroon bang ganon? Tinanim mo na, saglit nga po, hukayin ko nga po uli. At may nangyayari na ba? Mamamatay. Pag tinanim na, hayaan mo na. Come on, tell it to your seatmate, hayaan mo na. Magpaubaya ka na. Walang natatalo na anak ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi mo, I'm dropped. I'm buried. I may have died. But I am not finished yet. God is working underground in my life.
Come on, sabihin mo yan. Rigo, lakasan natin. Don't judge me. I'm dropped. I'm buried. I may have died. But God is at work in my life. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. The silence of God never means the absence of God. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng hindi pagkilos ng ating Panginoon. Kaya siguro ginamit niya po talaga yung seed, yung kernel of wheat na yun, no? Para ipakita kung ano po ang prosesong nangyayari pailalim. Gawin natin tong personal. Sabihin mo nga, ako ngayon ang kinakausap ng Diyos. Ready, go. Ako ngayon ang kinakausap ng Diyos. And I'd like you to read this as if you're reading it for yourself. Ready, go. Maybe today, you feel buried. Remember that buried is not abandoned. Hidden is not forgotten. Delayed is not denied. God is working beneath the surface. Come on, palakpakan natin ang ating Diyos. Number 5 last. God is working underground. The seed broke forth on the third day. Everybody say, on the third day. The appointed time happened. Saglit. Yung third day na to, ito yung sinasabi ng verse natin sa series na to. Ano ko yung main verse natin dito? Galatians 6, 9 to 10. Okay, re-recite ko ha. Do not grow weary in doing good. Sabayan niyo pa ko. Do not grow weary in doing good, in trusting God, in serving God. Sige, sabayan niyo ako. Do not grow weary in doing good, in trusting God, in serving God, for in due season, for in the third day, we will reap a harvest if we do not give up. Laging may third day sa pagkalibing. Laging may katapusan sa paghihirap. Pero hindi isyo kung may katapusan, kung may pagpapala eh. Ang isyo dito, are you willing to persevere? Are you willing to hold on to God's promise? Handa ka bang magtiyaga? Amen? God specializes in bringing life out of death. Any seed dropped, any seed buried, any seed planted, sabay-sabay tayo, ready, go. Will soon sprung and come out. The ground cannot contain it. Life will come out. Hindi ka pwedeng ikulong ng problemang ito. Hindi ka pwedeng ikulong ng kahirapan na to. Hindi ka pwedeng ikulong ng hamon na ito. Dahil nagmula ka sa binhi ng mga binhi, lalabas ka, babangon ka, magtatagumpay ka. You are more than a conqueror through Christ Jesus, our Lord. What God plants, God can raise. Kung ano tinanim ng Diyos, ang Diyos ang magpapalago at magbabangon. Total, lagi natin itong ginagawa. Sige, sabihin mo ulit sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, wait. Watch me rise again. Ready, go. Wait. Watch me. Hindi watch me, nene, ha? Sapa, wait. Watch me rise again. Palakpakan natin ang ating Diyos. The resurrection is heaven's declaration that death is only temporary for those who belong to Christ. Ito rin yung future po na pangako ng Diyos sa atin. Sa mga panahong papanaw po tayo, we don't want to talk about it, but it's a reality. Hindi yon pagkatalo. Kasi muli tayong ibabangon ng ating Panginoon. At panghuli, the seed produced a great harvest. One seed, millions were saved. Jesus became the first fruit. Isang nagkasala, si Adan at si Eva. Marami ang namatay, pero isa ang namatay na may sakripisyo, marami ang nabuhay.
That's why ang pamagat ng ating topic ngayon, Jesus, the seed that brought us a great harvest. Why? Because through Jesus, we receive the harvest of salvation. We receive the harvest of forgiveness. We receive the harvest of redemption. We receive the harvest of adoption. Wala kang tatay, iniwan ka, sorry. Pero may tatay ka na hindi magpapabaya at nangakong mahal na mahal ka niya. The harvest of new life, the harvest of eternal life. Why am I saying this now? Hindi tayo magsa-celebrate sa July 19 ng basta celebration lang eh. It's a reminder and reminiscent kung anong ginawa ng Diyos sa atin as a church. Binigyan tayo ng harvest na to. At alam nyo, sino dito naniniwala? Ang harvest na natanggap at natatamasa mo ngayon, hindi mananatili sa'yo. Matitikman, mararanasan ito ng buong mong pamilya. One surrendered life can change and bless generation. The harvest we enjoy today will grow from the seed that died yesterday. Ano po ang hamon na hinihingi ng Diyos sa atin dito? Jesus now applies this principle to us. Yung hindi natin binasa at iniiwasan natin, yung John 12:25. Sabi ni Jesus, patapos niyang sabihin ng mga to, whoever loves his life loses it. Kaya nga, pag the more na hindi mo binibigay yung buhay mo kay Lord, bilang binhi, mamamatay. But whoever serves me, must follow me. Pakawalan mo. Ibigay mo. Na parang sinasabi ng Panginoong Jesus, kung paano ako ang binhi, na ihinulog, itinanim, namatay, at muling nabuhay, my story must be your story. As a disciple of Jesus, we must be, number one, we must be dropped. Everybody say drop. We must be buried. We must die. We must let God work underground. And we must bear fruit. Kung mas matagal ka na sa iba, dito sa Zion Christian Fellowship Baliwag, dapat namumunga ka na. Dapat may bunga ka na. Siya ang binhi. Kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. Paano natin ito gagawin? Number one, trust God's process. May process. Bago yung promise, may process. Magtiwala ka. Kung hindi mo masyadong naintindihan, nagbigay ang Diyos sa iyo ngayon ng analogy, binhi. Binhi. Kailangan mong pagkatiwalaan yung cycle, yung proseso ng isang binhi bago maging isang puno. Number two, die to self. Lay down your pride. Magpakumbaba ka. Kung kinakawawa ka ng iba, wag mong personalin. Gamitin mo ito as a realization, Lord, are you teaching me something sa buhay ko? Meron ka bang gustong i-humble sa sarili ko? Number three, stay faithful in hidden season. Sa mga panahon na nakalibing, nakatanim ka, maging matapat ka sa ating Panginoon. Keep praying, keep serving, keep believing. Number four, become a seed. Magtanim ka sa iba. Plant a seed of generosity sa church. Hindi tayo nalulugi pag binubuhos natin ang ating buhay, ang ating resources sa simbahan. Lolokohin ka ng iba pero hindi ka lolokohin ng ating Diyos. Number five, last, join God's harvest. Sama po tayo. Because Jesus became the seed, we are called to become sowers. Paano to natin gagawin sa darating po na July 19? Invite someone to Christ. Disciple someone. Serve someone. Share the gospel. Si Jesus ang naging binhi para sa iyo. Maging binhi ka para sa iba. The cross was God's field. The tomb was God's soil. Jesus was God's seed. And the church is God's harvest. Paborito po naming lugar, kahit yung mga anak namin, kahit punta kami sa labas, lagi nilang sasabihin, kailan po tayo uuwi? Kailan tayo pupuntang church? Kahit hindi Sunday. This is our harvest. This is our life. There is a stage, a process for your life as a seed. Sabihin mo nga sa katabi mo, may proseso. Just wait. Just trust the Lord. Because of His love,
Lahat ito dahil sa love ni Lord eh. Hindi naman dahil sa gusto lang niyang gawin, patunayan. Hindi. Dahil love tayo ni Lord eh. Jesus came down. Because of His mercy, He was buried. Because of His sacrifice, Jesus died. Sabayan niyo ako, ready go. Because of His power, Jesus rose again. And because He lives, we have forgiveness, new life, eternal hope. Jesus is not only the one who brings the harvest. Sabay-sabay na malakas. He is the greatest harvest, our hearts. Mula ngayon hanggang July 19, wala pa man yung event. Sobrang saya ko na. Sobrang saya na natin. Bakit? Wala pa man yung crowd. Wala pa man yung prayer for three natin. Si Jesus ang pinakamatinding pag-aani na natanggap na natin at pinaranas niya sa ating mga buhay. Ginawa ng Diyos ito kasi mahal ka niya. The greatest harvest is not wealth, success, or possession. The greatest harvest is Jesus Himself. Si Jesus lang sapat na. Amen? Sino ho dito in love ka kay Jesus? Say amen. If you have Jesus, you already possess the greatest treasure heaven could ever give. Hindi yung harvest yung seed, ang pinakamatinding regalo ng Diyos. Love planted the seed. Mercy watered it. Resurrection brought the harvest. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Let's stand. Habang nakatayo ka, I would like you to close your eyes, bow your heads. Kapatid, nasa ang stage ka ng seed cycle. Dropping, burying, dying, resurrecting. I'd like you to know na ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang karanasan mo, gaano man ka valid, and it's always valid, ang nararamdaman mo, mahal ka ng Diyos. Jesus loves you so much. At hindi ka niya inililibing. Itinatanim ka ng ating Panginoon. Meron ho ba dito ngayong umaga na to? You feel like wala na, sira na, tapos na, bokya na. But because of Jesus, you feel like, Lord, may pag-asa pa. May tutubo, may lalabas na maganda sa buhay ko. How many of you here ngayong umaga na to, you are believing God for something great sa buhay mo? Pakitaas lang po yung kamay. Lord, gulo ng bansa. Ang gulo ng aming mga leader. Ang taas ng mga bilihin. Kuryente, gasolina, tubig, Lord. Para kaming nililibing na buhay. May pag-asa pa ba? Ang pag-asa natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Like a seed, you will grow. Like a seed, you will bear fruit. Pagpapalain ka ng ating Diyos. Ang trabaho mo, ang negosyo mo. At kagaya po ng isang binhi, magtiwala ka. Ngayong umaga na to, maybe you're telling God, Lord, wala pa ako doon sa harvest. Wala pa po ako doon sa pamumunga. Nandito po ako sa ilalim ng lupa. Lord, can you see me here below? I want you to realize God is working underground. Kumikilos ang Diyos sa mga panahon at pagkakataong di mo makikita. So raise your hand in trust kay Lord. Mag-pray ka. What is the cry of your heart right now? It may be a simple prayer, kagaya ni Peter, Lord, help me. Or maybe, wala kang masabi, iyak na lang. Sige, iyak mo kay Lord yan. Sabi mo, Lord, I know you are working in my life. I know you are working in my family. Sa isang anak ko, Lord, gusto kong makakilala sa inyo. I know you are working in his life. Sa asawa ko, sa negosyo ko, Lord, I know you are working. Salamat sa paalala, Lord, sa pag-aaral ko.
hindi pa kayo tapos sa buhay ko. In my faith, even though I fail, I know you are working underground. I want you to trust the Lord ngayong umaga na to. I want you to imagine, Lord, I'm a seed. Ang pangit, no? Binhi, hindi puno muna. Pero nandun yung pagpapakumbaba. Sabihin mo, Lord, please humble me. I'm willing to trust you for the process. Because through the process, there will come up the promise. Basta kapatid, isa lang sasabihin ni Pastor Albert sa iyo. Naiintindihan mo man, tahimik man, nag-iisa ka man sa lupa na yan. Yung pagitan ng pangako at panalangin parang napakalayo. Yung pagitan ng pagpapagaling sa paghihirap parang ang layo ng agwan. Yung pagitan ng pagtatapos sa paghihirap, ang layo ng distansya. Isa lang ang masasabi ni Pastor Albert sa iyo ngayon. Mahal ka ni Lord. And just trust the love of Jesus. The perfect love of Jesus. Sino sa inyo dito ngayong umaga na to? Wala ka ng ibang pagkakatiwalaan kundi yung katotohanan ng mahal ka ni Lord. Na ang pagmamahal na to, ang magbibigay sa iyo ng pagkaunawa, sige lang, magtitiwala lang ako. And lastly, maybe some of you here are asking, paano kung masayang ko ang pagmamahal na to? What if I fail? What if I mess it up? But Jesus says, you can never mess up my love. My love is so perfect. My love is overflowing. Hindi mo to kayang ubusin, anak. Sige, magkasala ka. Sige, talikuran mo ko. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero anak, hahabulin pa rin kita. Hindi mo pwedeng ubusin ang rumaragas ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Right now, hands being raised. Hearts being offered to the Lord. Tell the Lord, Lord, I'm a seed. Plant me. Bury me. I trust in your love. Amen at amen. Better than I ever considered your forgiveness heals the depths of my being. This is where I find acceptance. No exceptions, undeniably free. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is everything to me. Let's lift our hands to the Lord in worship. I don't have to strive for a perfection in your presence. I have all that I need. You sit with me in all of my questions, and you listen. Oh, you're patient with me. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be. Overwhelming grace covers all my days. The perfect love of Jesus is everything. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where I would be.
I'm beloved, I'm Well, let's chosen. lift our voice. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm beloved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. After all I've seen, it's so clear to me. Without the love of Jesus, I don't know where Thank you, Lord, for your love. overwhelming grace covers all my days. So the perfect love of Jesus is everything. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. I'm loved, I'm chosen. Your arms are wide open. I could never mess it up. I could never mess it up. Come on. I could never mess it up. Jesus. I could never mess it up.